Sir Ariel, finally, ano nga nag-trigger sa inyo at nag-ano kayo, nagtambalan na talaga kayo, pumayag na kayo? Di ba, independent kayo nung una di ba? Ano naman tayo, no? I still belong to the Nationalista Party, but I remained Nationalista Party. I remained independent from all these political slates. Mas maganda yung nangyari na ganito kasi we can easily cut across the political divide kasi alam ninyo ngayon yung ating politics it's so divisive, very toxic. At least kami yung tambalan namin ni Kong Boni nakakatutok lang kami sa aming mga plataforma at hindi kami nasa-sideline ba na kasi mahirap talaga na banggit ka kunwari ng isang issue na hindi ka tanggap-tanggap to sa kabila, ito na you'll be caught in the crossfire. So we'd rather stay clear from all this and then diretso lang sa aming gusto na mangyari na pagbabago ba dito sa ating bansa. Ayun, Colonel Ariel, ano naman yung nais nyong pagtunan sakaling kayo maluklok sa pagkasenador? Madali mo lang matandaan. Bet ko, no? BAT and then KO, no? Yung B stands for busog na tiyan o bigas o yung sabi nga nila na nabanggit na rin kanina ni Kong Boni na food security. Food security. Gusto natin sana na lahat ba na nakatiwangwang na mga military reservation magamit din natin kasi pwede naman yan makipaghati tayo kasi kailangan din nila yung mga lupa na yan para dun sa pension ba ng mga men in uniform, no? Pero pwede, sa dami ng mga lupa na nakatiwangwang, pwede natin yan na gawin na taniman o tayuan ng poultry, piggery, and even grazing land, no? At pwede rin taniman kasi sa nakikita natin ngayon ang nagpapataas isa sa mga dahilan na nagpapataas ng presyo ng mga bilihin yung kakulangan ng supply. Would you believe yung karne na pinoprocess natin? Yes. 80% dito galing abroad. Yung mga agriculture products na yan, would you believe lahat halos na ini-import na natin. Pwede naman natin gawin itanim yan dito. So dahil wala na rin tong rebelde na problema natin, pwede na rin tayong magtayo ng community support center sa lahat ng kampo kung saan hihikayatin natin yung mga ating kababayan na ayaw na magsaka. Di ba? Kasi sabi nga nila, nung kabataan namin, planting rice is never fun. No? Clean little hands are good to see. Kaya tuloy yung mga ating kababayan na mas gusto nila pumunta na abroad, mas gusto nila na samantalang we are basically an agricultural country. So hikayatin natin sila magbayanihan at ilapit natin yung taong bayan sa ating gobyerno, no, sa ating through the military. So yan yung natin para mapababa natin yung presyo ng ng bilihin. At saka isa pa, dahil kaming dalawa ni Kong Boni, no, wala kaming takot na mag-imbestiga. Lalong-lalo na doon sa ating mga smugglers at sa mga hoarders. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin talaga nakukulong. Puro imbestiga lang. Wala pa rin silang kinukulong. Yung naman, narinig ko rin kanina, dekalidad na edukasyon. Sa akin naman, bukod sa sinabi na ni Kong Boni kanina, na kakulangan ng mga eskwelahan. Totoo yan. Anong nagdulot na naman ba't kulang ang mga eskwelahan? O di ba, corruption uli. Ngayon, hikayatin natin na dati-dati kasi nung nagkaroon ng pandemic, may online, di ba? Nagkaroon ng hybrid na pwede ka naman palang nasa loob ng bahay na nag-aaral ka. So, hikayatin natin kasi mismong UP nga nag-offer na ngayon parang ilang courses na online, di ba? At yung lahat ng panganay, no, sa pamilya, gawin nating scholar kasi may scholar si Mayo, may scholar si Congressman, may scholar si Senator, may scholar si Secretary. Ang daming scholars. Gawin na lang natin na lahat ng panganay sa pamilya ay scholar. Kasi sila yung tinatakbuhan ng kanilang mga kapatid, magulang pag may mga pangangailangan sila. Yung pangatlo na yung T na yan is trabaho at sapat na kita o kaya pwede rin teritoryo at seguridad, no? Okay. Nabanggit ko na rin yung kanina na pagka magkaroon tayo ng
na ano natin, na list natin, kunwari, nagamit natin yung mga lupa na nakatiwangwang dyan. Magge-generate din yan ng trabaho. Magkakaroon din ng kita dyan. No? At galing tayo sa isang malaking conglomerate kung saan nagtayo ng mga industrial hubs all over the country. Anong naging resulta nito? Di ba ang daming livelihood, ang daming trabaho na naibigay sa kanila? Hindi na kailangan pumunta sila dito sa sita, sa urban centers. Kasi yan din ang dahilan ng nagkaka-traffic tayo dito. Kasi lahat halos ng tao, yung sa kanayunan na naghahanap ng trabaho, pupunta dito sa sa urban centers. Yung iba, informal settlers na nga. Dahil lang sa hangad nila na maghanap ng trabaho. So dapat magtayo tayo na maraming mga industrial hubs all over the country. Para doon na rin mismo na mabibigyan sila ng kaukulan na trabaho. At yung KO, yung ko, yan ang talagang kayang-kaya namin labanan ni Kong Boni. Yung corruption, lalabanan natin yan. Alam ba ninyo na ako, naranasan ko, nakita ko, naramdaman ko yung kahirapan kung saan ako dati tumira. Tumira tayo sa Hulo, Basilan, Tawi-Tawi. Diyan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Camarines Sur, Camarines Norte, no? Dito naman sa Southern Palawan, matagal tayo diyan na destino rin, pati diyan sa Bataan at Zambales. Ano yung common dito sa mga lugar na to? Di ho ba napakalakas, ng insurgency dulot ng kahirapan. Kahirapan pa rin. Anong sanhi ng kahirapan na sinasabi natin? Sa akin, nakita ko talaga, naramdaman ko yung kahirapan na sinasabi ko. Dahil yan sa korupsyon. Hanggang ngayon, yan pa rin ang problema natin. Corruption pa rin. So, kailangan natin ng mga senador na gaya namin ni Kong Boni, matapang namin na lalabanan yung mga lahat ng corrupt na mga tao na yan, lahat ng mga magnanakaw, at even ngayon, isama ko na lahat ng mga traidor. Yan, makakaasa kayo sa amin dalawa ni Kong Boni.